Hello guys, good morning. Andito na naman tayo para mag-share ng ating konting kaalaman about sa AC. Ito po ay isang minor problem lamang na halimbawa ang isang AC ay may issue na water leak. Ano ba yung mga cause ng water leaking? Isa sa mga cause ng water leaking ay ang barado na drainage. Halimbawa, pagbarado yung drainage natin, ito. Pagbarado ito, mapupuno ito at tutulo dito sa harap. Isa yan sa mga cause na tumutulo ang AC natin. Pangalawa ay ang kanyang secondary drain fan dito sa likod. Ito po yan, secondary drain fan. Ito guys, dapat malinis din to. Pag naglinis kayo ng AC, dapat linisin nyo din to. Kasi isa din to sa mga nagkukos na tutulo yung AC. Pag napuno kasi to ng mga dumi o kasi magmo-moist din yung AC kasi kaya nasa stock din dito minsan yung mga dumi. Pag na-stock dito yung dumi, mabablock yung passage ng tubig dito. Pag nangyari yan, kagaya nito, lalabas na yung tubig dito. Tutulo na yan. Hindi naman siya madaming tulo pero problema pa rin yan. Mga minor problem lang yan. Pangalawa, itong refrigerant pipe na sa likod ng ating evaporator. Isa din to nang nagkukos na tumutulo yung ating AC kasi halimbawa matagal na na-install yung AC natin at moisturize na masyado o masyado ng tubig, absorb na yung ating rubber insulation. Pag nangyari yun, magmo-moist din siya at tutulo. At pangalawa, yung rubber insulation natin ay nabutas o ang ating drainage ay nabutas. Ito ay mga nangyayari kapag halimbawa napasukan ng mga insekto ang ating evaporator. Halimbawa napasukan ng daga or ng ipis at nginat-ngat o sinira niya ang mga linya ng ating drainage o hose ng drainage kasi malambot lang yun at sa mga daga naman ito ginangat-ngat nila to minsan kaya yan nagkukos din yan na tumutulo. Isa din sa mga nagkukos na tumutulo yung AC ay ang kulang sa karga o less ang kanyang refrigerant. Ito din ay possible na magkukos ng pagtulo ng isang AC. Kasi pag kulang sa karga, ang evaporator natin ay magyiyelo yan kasi kulang sa karga. Halimbawa, itong evaporator natin pag kulang sa karga, magyiyelo to. Pag nagyelo na ito, mapupuno to ng yelo kasi kulang sa karga Pag napuno na ito ng yelo, mag-aano na siya dito, mag-overlap yung yelo dito sa ating evaporator. Yan, tutulo na yan dyan at possible na isa din yan magkukos kasi mag-aas yan dito sa loob. Pag nangyari yan, yung ating fan motor din sa loob ay matatamaan niya yung ice kasi masyado ng makapal yung ice na tuloy-tuloy na umaandar na kulang ang karga niya. Ito lang ay nangyayari sa mga maliliit na AC halimbawa ng mga wall mounted. Pag malaki naman, hindi naman yan na ganun mangyayari kasi may mga pressure switches yan na
magka-cut off sa ating compressor. Pero 'pag ganito na mga maliliit, common talaga 'yan na nangyayari. Mapupuno 'to 'pag kulang ang karga tapos kakapal yung ice dito at saka sa likod ng coil na 'to. Isa sa mga cause niyan ay 'pag napuno din do'n sa likod at dito sa harap, tutulo talaga 'yan kasi hindi na ano ng ating drain fan sa loob, tutulo din 'yan. Possible din 'pag masyado ng makapal, matatamaan ang ating, fan blade at magko-cause ng maingay. Maingay daw, 'yun isa 'yan sa mga na-encounter ko dati. Sabi ng customer nagba-vibrate daw at maingay, 'yun pala ay kulang siya sa karga kasi yung issue dati tumutulo daw. So, 'yan yung mga possible cause. Ang sunod ay madumi ang ating evaporator or ang ating mga filter. 'Pag nangyari 'yan, ang airflow natin ay maapektuhan. Yung hangin, kasi yung hangin galing dito sa taas yung ating return. So, dito sa taas, magsi-circulate yung hangin galing sa room, magsi-circulate yan, dito yan dadaan, tsaka lalabas naman dito sa baba sa ating supply o supply ng hangin. So, pag madumi yan, magkukos din yan na mag-a-ice siya kasi yung airflow natin ay affected. So, ano pa ba? Isa din yan na minsan tumutulo dito. Halimbawa, konting rain, parang sabi nila rainfalls daw, yung mga asik-asik lang ng mga tubig. Yun yung minsan sabi ng customer na parang tumatalsik-talsik. Ang cause niyan ay ang madumi na evaporator. Halimbawa dito, naka-slide to 'Pag madumi dito sa loob, 'pag nagmo-moist siya, 'pag umaandar siya, masa-stuck yung tubig dun kasi barado dito, naka-slant to So, hindi na siya magda-drop dito sa side na 'to, hindi na siya magda-drop. Dito pa lang sa loob, 'pag may dumi dun, masa-stuck siya dun tapos magda-drop na lang siya pababa, magda-drop na lang siya sa pababa. Hindi na siya magtuloy dito papunta sa ating drain fan. Dito 'yan babagsak sa loob ng ating, fan blade at saka dito siya yung iba, magmo-moist dito o magtutulo dito. Isa 'yan sa mga cause at, itatapon 'yan ng ating evaporator. So, dapat linisin din natin 'to ng maigi, yung ating evaporator. Sa ibang AC naman, yung design ay nasa loob yung secondary drain fan. Kasi yung ibang design, may rubber insulation din dito sa likod ng ating unit. Iba-iba din kasi yung design ng unit So, dito may rubber insulation, wala na siyang secondary drain fan dito. So, dapat i-clear, pag naglinis tayo, i-clear din natin to ng maayos. May butas yan. Yung iba dyan ay dalawa. Yung iba, naka-slide lang. Kagaya nito, naka-slide lang yung kanyang secondary. Wala siya ditong butas. Bali, naka-slide lang siya dito. So, dapat linisin natin to ng maayos. Pag naglinis tayo, baklasin natin sa baba. Tapos, anuhin na lang natin ng kamay natin o ng mga basahan. At i-check natin ng maayos kung malinis ba. Kasi yun din yan magkukos ng pagtulo niya. Ano pa ba? So, yun na lang siguro. Kung may mga konti pa kayong nalalaman about sa mga ganitong issue, pwede din ninyo i-share o pag-usapan natin kasi hindi naman tayo perfect talaga na alam natin lahat So guys, thank you for watching.